Filipino 6, Quarter 2, Week 7, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsusulat ng sulating formal, pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan, at pagsusulat ng liham pangangalakal. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagsusulat ng sulating formal, pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan, at pagsusulat ng liham pangangalakal. Inaasahang pagkatapos ng aralin na ito ay matututuhan mo ang pagsulat ng sulating formal, liham pangangalakal, at pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan. Ang formal na sulating liham ay isinusulat na ang layunin ay seryoso, opisyal, at kadalasan ay tungkol sa pangangalakal. Ito ay isang opisyal na liham na istrikto ang forma at inilalahad agad ang layunin ng sumulat na walang halong magigiliw na salitang pangkaibigan. Kadalasang ito ay tinatawag na liham pangkalakal. Ngunit kahit hindi ukol sa kalakal, kung ito ay istriktong sinusunod ang forma at nilalaman ng liham, ito ay maaring tawaging formal na liham sulatin. Suriing mabuti ang isa pang halimbawa ng liham sa ibaba. Ito ay isang formal na sulatin, isang liham pagtatanong. Binubuo ito ng 6 na bahagi. Ang liham na ito ay isang uri ng liham pagtatanong. Unang bahagi ay pamuhatan. Dito nakasulat ang tirahan at ang araw kung kailan mo isinulat ang liham na ito. Ang pangalawa namang bahagi ay ang patunguhan. Dito nakasulat ang pangalan ng iyong pagbibigyan ng liham. Ang pangatlong bahagi naman ay ang bating panimula, kung saan nakasulat ang iyong unang pagbati. Ang pang-apat na bahagi naman ay ang katawan ng liham. Dito naman nakasulat ang nilalaman ng iyong liham, ang mga nais mong sabihin. At ang panghuling bahagi ay ang bating pangwakas. Dito naman nakasulat ang pangalan ng gumawa ng liham. Ngayon naman ay alamin natin ang iba't ibang uri ng liham pangangalakal. Ang liham pangangalakal ay uri ng liham na ginagamit sa paghahatid ng isang impormasyon, balita at iba pang bagay na may kinalaman sa kalakalan. Ang unang uri ng liham pangangalakal ay ang liham pagpapakilala. Ito ay isinusulat upang irekomenda ang isang tao sa trabaho o ang isang bagay o produkto na ipinakikilala. Ang ikalawa namang uri ng liham pangangalakal ay ang liham pamimili. Ito ay isinusulat upang bumili ng paninda o produkto na ipinadadala sa koreo. Ang ikatlo namang uri ng liham pangangalakal ay ang liham pagtatanong. Ito ay isinusulat upang humingi ng impormasyon. Pang-apat na liham ay ang liham ng aplikasyon. Ito ay isinusulat upang matanggap sa trabaho. At ang panglima ay ang liham pagrereklamo. Ito ay isinusulat upang maghain ng reklamo o pagtutol. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Isulat kung paano mo ipahahayag ang pasasalamat sa iyong guro sa pagtatapos mo ng pag-aaral. Sumulat ng liham pasasalamat. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang aking halimbawa ng liham pasasalamat. Ang unang bahagi ng liham na aking isusulat ay ang pamuhatan, kung saan nakasulat ang aking address, Barangay Juan Pedro 2, Lungsod ng Imus. At sa ibaba nito ay nakasulat ang petsa kung kailan ko ginawa ang liham na ito. Halimbawa, ika-4 ng Nobyembre 2024.
Ang sumunod naman na bahagi ay ang patunguhan. Nakasulat dito ang pangalan kung kanino ko ito ipapadala. Ang liham na ito ay para kay Ginang Marie A. Mendoza, punong guro, paaralan ng Juan Pedro II, lungsod ng Imus. At ang pangatlong bahagi ng liham na ito ay ang bating panimula, kung saan isinulat ko ang mahal na ginang. Ang pang-apat na bahagi naman ay ang katawan ng liham. Narito ang katawan ng liham na aking sinulat. Nais ko pong magpasalamat sa inyo sa buong taon ng pagtuturo ninyo sa amin. Kahit na minsan ay nagiging makulit at maingay kami sa inyong klase, ay hindi ninyo kami trinato na iba. Kayo ang naging gabay namin sa aming pag-aaral. Nakita namin ang pagsisikap ninyo na kami ay maturuan. Marami po akong natutunan sa inyo sa lahat ng ating pinag-aralan. Mamimiss po kita, Ginang Mendoza. Maraming salamat po sa inyo. At narito naman ang bating pangwakas, ang huling bahagi ng liham, kung saan nakasulat ang aking pangalan. Halimbawa, ang aking pangalan ay Lubos na Gumagalang Daniela Cruz. Para naman sa pagsasanay bilang 2, sumulat ng isang sulating formal na liham pagrereklamo sa inyong punong barangay dahil sa hindi pagsusuot ng mask at face shield ng ilan sa inyong kabarangay. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Narito ang aking halimbawa ng liham pagrereklamo. Halimbawa, ang unang bahagi ay ang pamuhatan. Barangay Kalinisan 4, lungsod ng Imus. Isinulat ko ito noong ika-4 ng Nobyembre 2024. Ang ikalawang bahagi ay ang patunguhan. Ito ay liham para kay Kapitan Danilo S. Matay, punong barangay, Barangay Kalinisan 4, lungsod ng Imus. Ang pangatlong bahagi ay ang bating panimula, Mahal na Kapitan. At ang katawan ng liham o nilalaman ng aking liham ay ito. Nais ko pong ipabatid sa inyong tanggapan na may mga ilan sa aking mga kabarangay na hindi nagsusuot ng face shield at face mask, kahit na pilit na ipinapaalala ng pamahalaan ang pagsusuot ng mga ito. Sana po ay maipaalala ninyo pong muli sa aking mga kabarangay ang kahalagahan ng pagsusuot nito. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako sa gagawin ninyong aksyon tungkol dito. Maraming salamat po. At ang bating pangwakas ay ang pangalan ko. Halimbawa, Lubos na Gumagalang, Daniela Cruz. Para naman sa pagsasanay bilang 3, kumuha ng isang sagutang papel. Isulat ng maayos ang mga bahagi ng liham pangkaibigan na nasa ibaba. Narito ang mga bahagi ng liham na inyong aayusin. Saang bahagi dapat ng liham nakasulat ang pamuhatan, ang bating panimula, at ang bating pangwakas. Narito ang tamang pagkakasulat ng liham pangkaibigan. Ang pamuhatan ay nakasulat sa bahaging kaliwa ng liham. Ito ay nasa itaas ng liham. Halimbawa, 21 Perez Street, Barangay X, lungsod ng Lucena. At sa ilalim nito ay nakasulat ang petsa, Hunyo 15, 2020. Sa bahaging kaliwa naman, nakasulat ang bating panimula, Mahal kong Ted. Ang sumunod naman na bahagi ay ang katawan ng liham. Bakit hindi ka pumasok kahapon at ngayon? May sakit ka ba? Sana makapasok ka na dahil magkakaroon tayo ng paglilibot sa Perez Park sa darating na Biyernes. At ang huling bahagi ay ang bating pangwakas. Ito ay nakasulat sa bahaging ibaba sa bandang kanan ng liham. Ang iyong kaibigan, Richard. Ngayon naman ay gamitin ang rubrics sa pagtatasa ng sulatin. Ang mga pamantayan ay kaliwat kanang palugit, wastong bantas, wastong gamit ng malaking titik, nakapasok ang salita sa simula ng pangungusap, malinis at maayos na pagsulat, pagbuo ng wasto, kaakit-akit na nilalaman ng liham. At para sa panghuling pagsasanay bilang 4, punan ang patlang ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang
pormal na sulating liham ay isinusulat na ang layunin ay seryoso, opisyal at kadalasan ay tungkol sa pangangalakal. Naunawaan ko na kung ako ay susulat ng mga pormal na sulating liham ay hindi ako gagamit ng magigiliw na salita. Tandaan, ang pormal na sulating liham ay sinusulat na ang layunin ay seryoso, opisyal at kadalasan ay tungkol sa pangangalakal. Ito ay isang opisyal na liham na istrikto ang porma at inilalahad agad ang layunin ng sumulat na walang halong magigiliw na salitang pangkaibigan. Kadalasang ito ay tinatawag na liham pangkalakal, ngunit kahit hindi ukol sa kalakal, kung ito ay istriktong sinusunod ang porma at nilalaman ng liham, ito ay maaaring tawaging pormal na liham sulatin. Ayan mga bata! Naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!